Napakabuti ng Diyos. Amen. At atin pong pag-aaralan mga kapatid kung ano ba yung salita ng Diyos. Amen. Pero bago po tayo pumunta dyan ay alamin mo natin kung ang ibig sabihin ng komunikasyon. Amen. Amen. Ano po ba yung komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, idea, damdamin, o mensahe sa pagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng pananalita, pagsulat, o senyas. Ito ay naglalayong magkaunawaan, magpahayag ng saloobin at magpanatili ng ugnayan sa lipunan. Amen. Sapagkat mga kapatid, ang komunikasyon sa panahon natin ngayon, ito ay ginagamit natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin kapatid, ang salita ng Diyos, ito ay ginagamit upang tayo ay makipag-communicate, amen, sa Panginoon. Noong unang panahon, ang mga propeta ay merong mga komunikasyon na ginagamit ng Diyos. Katulad ng mga anghel. Ibig sabihin, nagpapadala ang Diyos ng mga anghel sa mga tao na merong tinatawag na utos o mensahe ng Diyos sa kanila na ito yung kanilang gagawin. At hindi lang yun mga kapatid, pati yung mga pangitain o panaginip. Amen. Katulad nila Daniel, sino ba yun? Sila Shadrach, Abednego, at si Meshach. Amen. Sila po yung mga may pangitain na nagkaroon ng mga komunikasyon sa Panginoon. Mga kapatid, noong time na yun, sila kahit na hindi nila nakikita ang Diyos, wala pa ang salita ng Diyos, yun nga yung ginagamit nila pakipag-communicate, hindi sila nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kahit na kainin sila ng mga, nilagay sila sa layon, kahit na yun nilagay sila sa mga pugon, hindi pa rin sila, kumbaga hindi sila nasunog dahil yung kanilang pananampalataya ay matibay. Sabihin, kahit na mayroong ibinibigay sa kanila nung hari, nung panahon na yun, ni Haring Nebuchadnezzar, na sabihin meron silang sasambahin na rebulto. At yun nga yung magkakaibigan na yun na apat ay hindi sila sumunod dun sa Haring Nebuchadnezzar kahit na bibigyan sila ng mataas na posisyon sa nilang ng panahon na yun. Di pa rin sila sumunod, subalit sila ay nagtiwala sa Panginoon. At nung time na sila ay nagtiwala sa Panginoon at hanggang ngayon naunawa natin mga kapatid na sila ay nagkaroon ng karangalan. Amen. So dadako na po tayo mga kapatid sa salita ng Diyos. Ano po ba yung salita ng Diyos mga kapatid na ating pinag-aaralan sa bawat araw o sa bawat gawain ng Diyos na ibinibigay sa atin? Sabi po rito, ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa mensahe, kalooban at mga utos ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan o Biblia. Sabi po rito, ito ay buhay, makapangyarihan, at nagtuturo ng pagmamahal, pananampalataya, at kaligtasan. Bukod sa Biblia, tinutukoy rin nito si Hesus Kristo bilang ang nagkatawang taong salita. Amen. So ipinapalam sa atin mga kapatid na upang maunawan natin ang mga salitang ito, upang tayo ay hindi mawalan ng pag-asa, pananampalataya, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Narito ang ilang mahalagang aspeto o paksa, punto tungkol sa salita ng Diyos. Number 1 po kapatid ay ang Biblia. Ano ba ibig sabihin ng Biblia? Ito po ay pangunahing koleksyon ng sagrado kasulatan na kinasihan ng Diyos na naglalaman ng kanyang mga utos at pakikitungo sa tao. Ibig sabihin kapatid,
ang salita ng Diyos o ang Biblia ay hindi pala basta-basta libro lamang na sinulat. Ito po ay sagrado. Ibig sabihin, ito ay kinasihan ng Diyos. No, doon mababasa nyo doon sa 2 Timothy 3:16 na ang salita ng Diyos ay kinasihan, hiningihan. Ito po ay nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ang salitang ito ay hindi tulad ng mga libro nung panahon. Kahit nung panahon ng Hapon ay nalilimutan na. Katulad ng mga aklat nila Jose Rizal o anuman mga El Perdiusmo, lahat po yun. Yun ay pansamantala lamang, kapatid, na mga salita. Ibig sabihin, ipinapahiwatig sa atin ng Diyos na ang sa kanyang mga salita ay napakahalaga sa buhay natin. Ibig sabihin, yung mga salita na nababasa natin na pangkaraniwan, ito ay walang halaga. Kumbaga ito'y dumadaan lang sa buhay natin. Ngunit ang pinakamahalaga natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pinapalago. Amen. Ating spiritual na pangangatawan. Ito ay tulad ng tinapay o tubig na nagbibigay buhay. Amen. Sapagkat kapag ang isang tao na wala sa salita ng Diyos, ito ay matamlay. Ibig sabihin, walang lakas. Amen. Kaya minsan, kapag meron tayong problema, mababasa mo rito sa Bible, nakalasado, meron kang problema, basahin mo, yun ay nagkakaroon ka ng kalakasan. Amen. So, pangalawa, kapatid, ay si Jesucristo. Amen. Sinasabi sa banal na kasulatan, dito sa Biblia, na ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Sabihin, pinapaliwanag dito, kapatid, sa aklat ng Juan, na ang salita ay logos o ito ay nagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mundo. Amen. At nalalaman din natin, kapatid, na doon sa lumang tipan, kung maalala nyo yung inutusan, yung mga si Abraham, liligtas yung mga Israelita sa pagkalipin ng mga Isyan. Sabi ng Diyos, ako ay siya ko nga. Sabihin mo, amen, sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Amen. Ngayon po, dito sa bagong tipan, sa atin, ng Diyos na maliwanag po ng salita ay nanirahan sa atin sa kanyang buong pagkatao. Ibig sabihin, ang Diyos ay naparito sa mundo, ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Pinapaliwanag dito, kapatid, na ang salita ay nung panahon ni Abraham ay ipinapahayag na naroon na ang Diyos nung nandito sa Abraham. Ibig sabihin, kapatid, sabi niya rito, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Sabi niya rito sa John 8:56. Nakita niya ninyo ito at siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taong gulang. Paano mo masasabi, nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus. Ang sabi niya rito, pakatandaan ninyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. At noong siya'y namatay, ibig sabihin, muling nabuhay ang Diyos upang sa panahon ito, maipakita ng Diyos na tayo mga pinili ay makapiling ng Diyos tulad ni Abraham. Ibig sabihin, kapatid, walang conflict ang salita ng Diyos. Noong panahon na nakakausap ng Diyos sa Abraham, sinabi sa kanya na ako nga. At nung siya nga po ay nagkatawang tao, nagkaroon na ng pangalan ng salita, ito ay si Jesucristo. At sinabi niya mismo sa mga tao noong time na yon, na ako
ay ako nga. Amen. At sinabi niya rito, pakatandaan ninyo, bago ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Amen. Ang mga salitang ito, tayo po ay binigyan. Yan ang pag-asa upang magkaroon tayo ng katiyakan na hindi tayo mapanghinaan ng Lord. Amen. Pangatlo po ay buhay at mabisa. Amen. Ang salita ng Diyos ay inilarawan sa Hebreo chapter 4 verse 12 na matalas, mas matalas pa sa alimang tabak na may dalawang talig na tumatagos sa puso at nagtutuwid ng buhay. Ibig sabihin kapatid, kahit na anong tigas ng puso mo, amen, ito ay palalambutin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Katulad po nung nagpapatotoo sa amin, sapagkat nung 4 na taong gulang siya, ang sabi niya doon ay nakita niya kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Harap-harapang talagang pinatay sa harap niya. Pinagsasaksak, binarin, at nakita niya mismo binarin sa dibdib ng kanyang tatay, ng kanyang mga kapatid, ay talagang duguan at bumaha ng dugo sa loob ng kanilang bahay. So, nung time na yun ay naglayas itong si Pastor Nestor. Nung 7 taong gulang siya at yun nga ay doon niya natutunan kung paano gumawa ng kasamaan, nagnakaw, at yun nga ay yung pagkain niya nga doon sa namamalimos na lang, at nga nakita niya yung mga pagkain sa basurahan, ito ay pinupulot niya, kinakain niya kahit na parang yun nga, pag dinampot niya ganun, parang marshmallow na sobrang lambot, kinakain niya pa rin yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng mga sakit. Amen. At doon niya kapatid, ang habang siya ay lumalaki at karoon na siya sa saktong gulang na siya, ay lalo siyang nagkaroon ng kasamang ginagawa. Ibig sabihin, sobrang dami niyang kasamaan, pabalik-balik siya sa kulungan. Amen. Yung time na yun. At nung time na yun ay talagang di siya kumikilala sa Diyos. At mayroong pastor nga na lagi nandun sa kulungan na nangangaral. At yun nga ay tinatakpan niya yung kanyang tenga upang hindi niya lang makinig, hindi niya lang marinig yung salita ng Diyos. Sapagkat hindi siya naiwala sa Diyos. Dahil nga sa nangyari sa kanyang buhay na sobrang hirap na kanyang dinaranas. Pero dahil yung pastor na po yun ay pabalik-balik sa kulungan, at kahit na tinatakpan niya nga daw yung kanyang tenga, ay narinig niya pa rin ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga rito ay mas matalas pa. Ibig sabihin, nalalaman niya yung puso natin yung isip. At doon nga ay nagsimulang pasakop sa Panginoon. Umiyak siya. Sabi niya doon ay, pwede muna akong maging kaibigan. Sabi niya doon. At yun nga ay sinubukan niya na kaibigan niya ng Diyos. Pasakop niya sa Panginoon. At yun yung time na yun, na hindi nga siya makalabas-labas yung sa kulungan. Dahil nga, yung time na yun ay, yung kanyang pinagnakawan ay judge. At yun nga doon kumilos ang Panginoon. Amen. Yun nga ay dahil judge yun, meron siyang tawag dito, access upang palayain si pastor. At yun nga po ay sa panahon ito, siya po ngayon ay nakakilala sa Panginoon at siya po ay nagtuturo sa kulungan. Amen. Kaya napakabuti ang Panginoon sa buhay natin. Na kahit na hindi ka nakakilala sa Diyos, mayroon kang galit sa Diyos, pero ito'y papalabutin ng Diyos ayon sa kanyang salita. Amen. Pang-apat po kapatid ay gabay sa buhay. Amen. Ito ay nagsisilbing liwanag at buhay at gabay upang malaman ang katotohanan at ang tamang landas ng pamumuhay. Ibig sabihin, sabi niya doon sa John 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan at ang buhay, ang liwanag
walang makapunta sa amin. Hindi sa pamagitan ko. Amen. Sabihin, kapag wala sa iyo ang salita, ito ay natulad sa isang barko. Amen. Kapag ang barko ay walang kapitan, ibig sabihin, ang barko na ito, kapatid, ay hindi makakapunta sa tamang direksyon. Amen. Ano ba yung trabaho ng kapitan? Amen. Ang ginagawa ng kapitan sa barko, sila ang mga may control sa kaligtasan ng crew, kargamento, at pasahero. Pati na ang pagplano ng ruta at pagsunod ng mga batas pandagat. Sabi rito, seguridad at kaligtasan. Tiniyak ang kaligtasan ng lahat ng nasa barko, kabilang ang pagpapanatili ng disiplina. Pinapamahalaan ang buong operasyon ng barko bilang mga paglalayag at paglalangkap. Ibig sabihin, kapatid, sa madaling salita, ang salita ng Diyos ay ang banal, amen, na komunikasyon natin, na nagbibigay daan sa tao na makilala siya at maunawaan ang kanyang plano. Ibig sabihin, kapatid, kapag tayo ay walang komunikasyon sa Diyos, dahil ipinapaunawa sa atin, kapatid, na ang salita ng Diyos ay sagrado. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta pinag-uusapan natin na walang halaga o walang kabuluhan. Sabihin, yung salita ng Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng daan papunta sa tamang landas. Amen. Kapag wala sa iyo, kapatid, pinapaliwanag dito na kapag nasa iyo ang ating Panginoon sa Kristo, na katulad ng isang barko, amen, hindi ka maliligaw, kapatid. Amen. Sabihin, napakahalaga, kapatid, na ipinapaunawa sa atin ng Diyos ngayon na ang kanyang salita ay walang iba ang tinutukoy dito kundi ang Panginoon sa Kristo. Na yun nga ay siya ay namatay at muling nabuhay upang magkaroon tayo ng katiyakan, assurance, kapatid, na tayo ay bubuhayin din muli pagdating ng takdang araw at makakasama niya tayo sa kanyang piling na katulad, kapatid, ni Abraham. Amen. Sayang, kapatid, kapag tayo ay walang kaugnayan sa Diyos. Amen. Yun nga ay naliligaw tayo kapag hindi natin kasama sa Yesu Cristo. Ibig sabihin, ang kanyang salita, nung sabi niya sa Joshua, na binibili natin, lagi natin pagbulay-bulayan ang kanyang salita upang tayo magtagumpay. Lamang, mga kapatid, ang binigay sa atin ng Diyos ngayon na isang salita na nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman kung bakit napakahalaga ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Amen. Kapag wala sa Yesu Cristo, ibig sabihin nun, kapatid, ikaw ay nawawalan ng direksyon. Pinapanawa sa atin na, kapatid, na lagi tayong merong komunikasyon sa Kanya. Ibig sabihin, lagi natin basahin ang Kanyang aklat. Ang Kanyang aklat upang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Amen. At yun nga, mga kapatid, ay kapag ikaw ay nag-alinlangan, sabi nga ng Panginoon, ang nag-alinlangan, sabi niya Santiago, ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin at hindi dapat umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Amen. God bless po at isang pinagpalang gabi sa ating lahat.